Mula sa naghatid sa inyo ng Fact on Track at GPS Podcast, ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan, inyo matutunghayan dito sa Palakasang Pinoy. What is up mga kapodcast? Let's go! Ito ang podcast show na kung saan pinag-uusapan natin ang mga best of the best, most unforgettable events and most embarrassing moments of Philippine sports. Ang P2P, Palakasang Pinoy. and so mga kapodcast, 17 days, 32 teams, millions of fans around the world. Yeah. Pero may isang koponan lang ang itinanghal na kampyon ng buong mundo. Yan ang mga naging kaganapan sa katatapos lang na 2023 FIBA Basketball World Cup na sa kauna-unahang pagkakataon ay ginanap hindi lang sa isa, hindi lang sa dalawa, kundi sa 3 bansa. Philippines, Japan, and Indonesia. Yes, okay. So, ngayon na pag-uusapan natin dito, parang analyzein namin ni Enzo yung mga naging ganap noon sa buong torneo and lalong-lalo na sa naging kartada ng ating pambansang koponan, ang Gilas Pilipinas. Okay? So, meron kaming kasama dito which is ito yung ating plushie na yung official mascot. Paawak mo ako. Yan. Ang official mascot natin na si Jeep. Si Jeep ang, yun nga, sabi ko nga, official mascot ng 2023 FIBA Basketball World Cup. Ito nga, itsurang robot siya, no? Yeah. So, kung tatanungin nyo ko saan ko nakuha ito ay nakuha ko ito sa fan zone, sa FIBA fan zone na naganap sa SM Mall of Asia, sa concert grounds. Okay? So doon ko nabili ito. Yun ang isa pang kinaganda doon eh. Mamaya pag-uusapan ko yun. Kukwento ko yung naging experience ko doon. Na as of this recording ay nagpunta ako doon last Friday. Yeah. So mamaya kukwento ko yan, yung naging experience ko na yun. But in the meantime, pag-usapan natin muna, syempre, yung naging kartada ng Gilas Pilipinas. So syempre, alam naman natin na naganda sila ng 3 buwan. Sabi nga ni Coach Chot Reyes, ni former Coach Chot Reyes, ay bubuo siya ng parang magiging best team niya. Malakasan. Pangmalakasang team for this World Cup, 'di ba? Which is sino yung mga nandiyan dyan? We have Scottie Thompson, Kiefer Ravena, Jordan Clarkson, si CJ Perez, Dwight Ramos, Jamie Malonzo, RR Pogoy, Renza Bando, Junmar Fardo, Japet Aguilar, AJ Edu and Kai Soto. Yan ang nabuong niyang lineup. Pero ang tanong lang dito mga kapodcast, anyari happened sa naging kartada ngayon ng Gilas Pilipinas? So yan ang uumpisahan natin ngayon. Yes. So, ito ang ating ang ating by the numbers. Ito ang ating by the numbers. Kasi let's try to be objective dito, ha? Okay. So, ito, babalikan natin yung naging kartada ng Gilas Pilipinas. So, sa group stage, ang mga nakalaban dito ng Gilas ay ang Dominican Republic, ang Angola, at ang Italy. Okay. Now, unfortunately, ay hindi tayo nakaisa sa group stage. Okay? Ow. Nakakalungkot. Alam niya ng napanood yan ng mga kapodcast natin. Every one of us is disappointed. Oo. Siyempre, tingnan mo ba naman kasi? Tingnan mo. Talo tayo sa Dominican Republic, 87-81. Talo rin tayo sa Angola, 80-70. And then talo rin tayo sa Italy, 90-83. I think what's the most disappointing loss dyan is yung sa Angola kasi the Gilas were up big, double digits. 11, kalagitnaan ng second quarter. Oo. Then, all of a sudden, all of hell broke loose. Parang parang pamigay ba, ganun?
Tsaka yung sa Dominican Republic, ito sa totoo lang manageable ito dapat eh. Kaya natin to Dikit yung laban eh. Wala naman isang nakalayo eh, di ba? Wala. Parang piso-piso nga lang ata mga lamang nila. Gabarya lang lamang nila eh. Oo. Medyo nakalayo lang ng bahagya yung Dominican Republic. Pero gabarya pa lang din naman. Oo. I think ang largest lead yata nila dito is 7. Barya pa rin. Di ba? Hindi katulad dyan nung OQT sa Serbia. Talagang... Yung kay Coach Tab yan di ba? Yung mga mga collegiate players yan na yun talaga tinambakan tayo. Na Children's Crusade sila no. Pero ito, 6. Pero masasabi ko na manageable pa rin dapat sana ito. Yung sa Italy, expect na natin eh. Parang the moral din ng players medyo visible na rin sa body language nila na na sobrang white flag na sila. Kaya nga, I think nung nung natalo tayo against Angola, doon na parang nagsimulang ibunon si Coach Chot. Oo. 'Di ba? And syempre, hindi tayo nakausad ng second round. Instead, nag-qualify tayo sa classification round. So 17th to 32nd dyan. We're in, ang naging kartada natin dito is 1 win and 1 loss. 'Di ba? Pero yung una natin nakalaban, which is the debutants, South Sudan, talo din tayo. Mga neophyte nga. Oo. Bago yun Oo. Bago sa World Cup yun, South Sudan. Mga complete neophyte sila. Oo. At hindi lang tayo basta talo. Tambak pa. Ay. Ano ba final score natin dyan? 87-68. Oh. Ow! Medyo naging matinik yata. Tsaka parang napansin ko yung fast pace din ng laruan ng South Sudan Pero may nabasa ako na maganda raw yung naging kwento ng South Sudan kung paano pinakilala sa kanila yung basketball. Na parang according sa nabasa ko, ay isa raw sa mga nagpondo para may pakilala yung basketball dun sa bansang yun sa South Sudan ay si Loldeng. Yes, kasi mula siya doon Oo. Mula siya doon. Sudanese si Loldeng. Kasi alam nyo kasi ang history ng South Sudan mga kapodcast. Mula yan sa dating isang buong Sudan Sudan, tas kaya civil war. Nagkaroon ng civil war, then kaya noong 2011 ay naging independent state sila at doon na nabuo yung bansang South Sudan. Okay, and ni-recognize din naman yung sovereignty nila ng United Nations. Yes. So, napakabatang bansa nitong South Sudan. Yeah. Debutant sa World Cup and yet na nalo sila tayo. At ang maganda sa South Sudan is qualified pa sila sa Olympics. Nice. So sila ang top African finisher? Nice. If you know, you know. Oh. Diba? Good for them. Good for them actually. Sipin mo Excuse me po. Whoa. We surely miss Mike Enriquez. Yes, exactly. Who doesn't? Okay. So, when we talk about African basketball kasi, ang mga pinag-uusapan natin dito, Senegal, Nigeria, ano pa, Angola, Senegal nabanggit ko na ano pa bang mga Tunisia, Egypt, mga yan. Sila yung mga... Ang Cameroon kasi sa football naman yan sa football naman. Yan. Isa alam ko dyan si Samuel Eto'o. Pero yun nga. Yan ang mga pinag-uusapan natin kapag sinabing African basketball. Pero, nakakagulat itong South Sudan. Literally and figuratively, ginulat ang mundo. Hindi lang nila ginulat ang Africa, kundi ginulat din nila ang mundo. Enough para mayanig yung plate tectonics. Diba? Ayun. So, we lost to the debutant South Sudan 87-68. Pero syempre, na-manage nila yung huli nilang laban which is China at ang resulta ay sa atin ang West Philippine Sea. Final score is 96-75. Yun at stake dun Okay. Ang naging factor kasi dito, sabi nung napanood ko tong laro na ito, late second quarter ay netama raw si Zhou Qi. Diba? Which is, alam mo kahit kalaban natin yung China sa basketball, pero malaking factor pa rin yung meron kang Zhou Qi. Ang laki nun diba? Ano yun? I mean, the mere presence of Zhou Qi can make that game competitive. I feel like
mananalo pa rin yung Gilas. But sabi ko nga kanina, gabarya lang yung lamang. Oo. Tsaka ano rin With yan Zochi with Zochi. With Zochi. Oo. Lalo pat nadagdagan pa sila ng may NBA player na sila. Si Kyle Anderson. Kyle Anderson na ang local name na niya sa Chinese ay si Lee Kai-er. Okay? Speaking of Lee Kai-er, naalala mo ba naging rin siya? Naging tampulan din siya ng meme sa social media. Yes. Oo. Yung kada tira raw ay sabihin ba natin? Wag na lang. Ano nila yun? Let them figure out. Let them figure it out. Wag na lang. Respeto na lang. Okay. Okay. Figure it out. Oh. Tsaka, excuse me. Yun nga. Ano nga ba yung sabihin ko? Yun nga. Ang nakuha nila, na napunta sa kanila, yung Serbian coach. Yung nagsabi sa atin na, parang lack of raw tayo. Lack of quality daw tayo sa basketball. Sabi niya noong 2019. Poor quality. Oo. Si Sasha Djordjevic. Oo, na naging head coach nga ng Serbia, di ba? Tapos ngayon head coach nga ng China. So nung nabalitaan ko yan, parang expect ko na parang mala Serbia na itong China na. Oo. Pero tingin mo anong anyari? I think it stung them talaga yung the absence of Zochi. Oo. Mid-game. Kaya pagdating ng third quarter, doon na tayo nakalayo. And I feel like Gilas played the uninspired brand of basketball na AN, oo. Okay. Ayun. Kasi iba yung uninspired iba yun eh. Come to think of it, third quarter ang score is 34-11. Oh. Diba? Yun. I feel like yun nga, inspired din yung Gilas that time. And also, sa unang apat na laro, kung sa unang apat na laro ay inala tayo sa shooting. Sa everything. Oo. Pagdating dito, biglang bawi naman. Anong meron? I'm wondering anong meron? Bakit tinabilang nila sa dulo yon? Kaya nga So yun nga, ang naging kartada natin sa buong tournament, 5 games, 1 win, 4 losses. And we finished at 24th place. Sa tingin ko naman hindi naman masyado masama. At saka isa pa, qualified naman na tayo sa OQT. Medyo pa rin sa akin syempre bilang din sa Philippines kinanap yun, medyo embarrassing pa rin sa akin personally kasi konting man lang, never pa ako nakakita ng national team naglalaro, let's say, kahit sa ang world stage, FIBA World Cup, FIFA World Cup, or even sa Olympics na binubo yung coach. Sa totoo lang. Kaya nga Kasi syempre, ang naging problema daw kasi, yung laruan ng Gilas against Dominican Republic, nauulit sa mga sumunod nilang laro, kung kaya't parang same tactics, same result. Ano yun? Coaching yun. Coaching talaga yun. Oo. Okay, may nabanggit ka sa akin nung dati na wala kang tapon sa lineup Totoo yun. Even fans know na most if not all of dun sa roster, deserve nila na nandun. Oo, di ba? Ultimo yung una nila na hinahate si Kiefer Ravena. Si Kiefer Ravena later ma-appreciate din nila kasi he keeps the At saka maingat siya sa bola. He doesn't turn the ball over that much. Kiefer Ravena is a true point guard talaga. Yes. Diba? Siya, may innate sa kanya yung pagiging conductor ng offense. And also you need RR po guys because kailangan natin ng shooting. Yes. Kasi sa totoo lang napansin namin sa lineup is talagang deficient ka sa shooting. Deficient. Hindi naman pure shooters yung mga nandyan Sa totoo lang They can shoot but hindi sila pure na shooter. Kaya nga kung ikukumpara mo sa 2014 lineup. Oo, as in yan, littered with shooters like 3/4 ng lineup ay shooters can shoot the basketball. Ayun nga. So, kaya medyo hindi naging maganda yung result. At saka, ang sabi raw puro ISO plays daw. In international basketball, you need at least some sort of team ball. Kahit hindi na yung fancy schemes na ginugusto natin, but you need some form of team ball. Kasi yun ang yun ang basketball. Kaya it's a 5-man sport. Kaya nga kaya nangyayari kasi, yung ISO plays na binuo nila nung unang laro nila which is against Dominican Republic,
Nauulit. Inulit at inulit at inulit lang nila. Oo. Na nagiging pareho lang din yung resulta. Oo. Diba? Ito nga Parang, eh. Oo. anong bago? Yun nga, may napanood ako, may nabasa rin ako na ang tawag sa pag-uulit-ulit ng bagay and expecting a different result, doing the same thing over and over again and expecting a different result is insanity. Ayun ang problema doon. Diba? Pag hindi ka pa rin natuto, ikaw nang may problema. It's your problem, sa totoo lang. Diba? Okay lang yung okay lang yung sa unang laro matalo ka Kasi, syempre, may matututunan ka pa rin doon. Oo, may tweaks ka pang gagawin eh. Oo. Kaso problema lang, naulit pa rin eh. Yun at yun pa rin yung yun pa rin yung pinili mong laro Did they ever learn? Bottom line is, the players are good, they're just poorly coached. Oo. Yun lang yun. No ifs and buts. Gilas is just pure, poorly coached. Totoo. Diba? Can we see how they perform by the numbers? Yan na nga, doon na nga tayo susunod na tutungo So, tingnan nga natin, as a team muna tayo. Yan, okay? sige. So, sa points, pang 20 tayo with 79.6 points per game. Kunin na natin si Pami. Ay, si Pami pala. No. Si Jeep pala to, sorry. Ito si Jeep. Si Pami yung nandoon. Si Pami naman yung yung naging natin sa SEA Games noong 2019, di ba? So, kukunin ko na lang si Jeep. Yeah. Ayan. So, pang 20 tayo sa points per game with 79.6, which is ang leading doon is USA with 104.5. Then sa rebounds... Not surprised. Oo. Diba? And sa rebounds naman, pangalawa tayo with 41.4. Yes, we're second. Pero ang nanguna doon is Angola with 42.4 rebounds per game. That's a surprising stat. I mean, malaki yung lineup natin. Kasi may mga pwede kang kumuha ng rebounds May panungkit ka ng Indian Mango dyan. Sino kasi Yeshkel? May literal, si Kai Soto, you have Junmar Fajardo, you have Junmar ka. Scottie Thompson is a pretty good rebounder and for his size. Yes. Si Japet ka pa. Si Japet Aguilar, si AJ Edu, you have rebounding all over your Oo. So, medyo surprising na unsurprising. Mabalik lang tayo. Isa pa palang issue sa sa Gilason, sa naging kartada nila is yung rotation. As in, balasan ng tao? Oo. Ang nipis. Well, yes, that's true. Yung top 2 point guards mo, you will not win if your top 2 legitimate point guards are playing 12 and 9 minutes respectively. Oo. How can Kiefer Ravena man the offense if he will just play like 8 minutes per game? Sibin mo, yung kontra Dominican Republic, si Kai Soto, 1 minuto lang pinaglaro. How? Tapos si CJ Perez hindi pinaglaro rin. I mean, Junmar Fajardo did a good job in playing cat. And ito for reference lang, cool. Karl Anthony Towns scored 26 points and 10 rebounds, but 16 according sa stats daw 16 daw sa kanyang points ay from free throws. Daw. Ayun. Tsaka kung titingnan mo rin yung nila, kada laro ang pirming may pinakamaraming minutes si Clarkson. It's like, take this in this model tayo? A solar system, balik tayo sa, lesson tayo ng science. Grade 5 science. Grade 5 and 6. Si Clarkson, yung son ng Gilas system. Everything revolves around him. The coaching, the rotation, it revolves around him. Or maybe because kasi malaki yung binayad sa kanya. Hindi natin alam. Wala pa tayong dyan. Hindi pa natin mako-confirm yan. Oo. Kumbaga sabihin na lang natin na yan ay teorya pa lang. Theory pa lang naman. Okay. Sige. I'll give them the benefit of the doubt. Sige. So balik tayo sa stats. Ngayon, eto naman. Sa assist, dun tayo nangulelat. Guess what? We have 16 assists per game lang. And who led the tournament in assist? Spain. Not surprised. 27.8 assists per game. Not surprised. Oo. Considering na puro ISO ang ang plays mo. Pang-8 tayo sa may pinakamaraming turnover. Ew! Yes, pang-8 tayo. With 14 turnovers per game. So, we are turning the ball over
as likely, yung probability ng pag-turnover natin is as likely as having an assist. Alam mo sino yung may pinaka-konting turnovers per game? Sino? Greece. 8.8. They took the ball really well. They took care of the ball Ang may really well. pinakamaraming turnovers per game naman ay Georgia with 16. Pero, it's still pakilan yung Gilas? 8. 8 sa most turnovers. It's pretty bad actually. Kaya nga eh. You don't win by turning the ball over. Ang daming natatapong sabaw. Kung kaya yung assist turnovers, Assist turnover ratios. Oo, 1.1. That's bad. That's I know sa eye test, it's bad. Masakit na nga sa mata yung nakikita natin visually. But when you look at the numbers, it's like, ayoko nang tignan to. Di pa tayo tapos dyan. Ganun talaga eh. Parang, alam mo yung pagmahal na araw We have to endure the pain. Oo, namiminitensya tayo. Yes. Di ba? O tuloy natin. Steals, katabla natin ng Dominican Republic, 28th place with 6 steals per game. And who led? Cote d'Ivoire. Ivory Coast. With 10 steals per game. Ngayon, steals turnovers ratio is 0.4. So we take the ball less than we turn it over. Ayun. Yan ang problema doon. Kasi ang pinaka doon, bakit marami tayong balik tayo sa turnovers bakit marami tayong turnovers? Because of our play na puro ISO. And even si Jordan Clarkson is catching flack for okay, ISO ka, pero konting common sense naman na tini-triple team ka na nga, hindi mo pa ba ipapasa? Ay, yun yung inaano sa kanya, yun ang pinapout sa kanya ng ilang fans. Yun nga yung puna sa kanya na panay ka ISO. Tapos imbis na ipasa mo, pipilit mo pang itira kahit 3 na dumedepensa sa'yo. Kaya nangyari? Ayun, tapon ng sabaw. Is it, or maybe bad shots? Isa pa yun. Bad shots? Is it because the coach said so or because ganun talaga? Parang nandun talaga yung parang yun yating naging playing style nila na puro ISO. Hindi nagbago. Kahit na natatampakan na sila siguro ng mga nasa ganong kalaki kagaya sa South Sudan, 19 puntos, hindi pa rin sila nagbabago ng laro. Truth be told, malayo sa pre-practice nila nung 6 weeks. Kasi majority ng lineup nila, napansin ko majority ng lineup nila is kamukha na sa 6 window eh. May minor changes na lang eh. Pero majority doon nag-carry over na sa World Cup eh. Oo. Hindi nyo doon nyo lang sa window ipapakita yung totoo nyong game. Kasi sa Windows, ang linis nila hindi sila yung pinakamagaling, hindi sila sobrang dominant, pero malinis naman yung laro nila. Alam mo yung memes na yung si Godzilla? Oo. Si Godzilla nung window, tapos pagdating ng World Cup si Barney. Pero kasi sa totoo lang yan ang yan ang takbo ng laro eh. 'Di ba? Yun ang parang nangyari eh. Parang natatalo na nga kayo. Natatambakan na nga kayo. And yet hindi ka pa rin magbabago ng laro. Stick ka pa rin sa sistema mo. Yun eh. Teka. May problema na siguro. I mean, hindi siguro eh. The word siguro is inappropriately sa bagay, used eh. Sa bagay. Blatantly may problema. May problema talaga. Diba? Ano pang by the numbers dyan? By the numbers, we are 4th in blocks per game. We have 4. Not surprised, may panungkit ka ng Indian Mango. Pero masasurprise ka kung sino nang una sa blocks. Mamaya, sa individuals. Sige. And, blocks per game na lang. Blocks per game. Team USA. Not surprised. 5.4. You have Paolo Banchero looking like a volleyball player out there, blocking shots like it's not his business. Ngayon naman, pagdating naman sa shooting, pang 20 tayo with 43.9% field goal. That's bad. Serbia ang may pinakamaraming field goal percentage with 54.2. That's the beauty na pinapadali mo sinisimplify mo yung offense mo to create easy shots. Ayan, so nagkaroon na naman ulit tayo ng technical problem.
Napuno na naman yung... Yeah. Sige na, magbabawas na nga lang ako ng mga ano dyan. Mga laman. Magbabawas na lang ako ng mga laman pagkatapos ito. Sige. So, yun nga, nasabi ko nga kanina, doon ako nagtapos sa partidang lineup ng Serbia. Walang Nikola Jokic, wala ring Boban Marjanovic, wala ring Milos Teodosic. So, mostly lang si Bogdan Bogdanovic yun, ang primary player nila. Oo. Pero alam mo, nalulungkot din ako sa Serbia kasi yung isang player nila, I forgot the name. Yun ba yung yun ba yung nasiko, tapos kailangan tanggalan ng kidney? Oo. Ang fatal nun eh. Hindi naman necessarily fatal, pero sobrang sakit lang talaga. Kaya nga. Hindi natin downplay, pero let's keep it real. Hindi siya fatal, sobrang sakit lang talaga. Oh, so let's send prayers to them, sa player na yon. So hope na gumaling ka. And Okay. Pray for the healing. Let's pray for the healing in Jesus' name. Okay? Magka-donor ng kidney. So going back, oo, tama ka nga. Ito mas masakit lalo sa mata. Pero yun by the way, balik sa Serbia, kasi they're making basketball easy, they're making offense easy. Yeah. Ito mas masakit sa mata. Sige. 3-point shooting. Sino mo nang nanguna? Ang nanguna is Lithuania with 42.2% sa tres. Kung ba namang may Latvia pala si Davis Bertans eh. Davis Bertans. Davis Okay, Davis Bertans. Si Jonas Valanciunas. Lithuania, oo. Sino ba? Si Dom ba naglaro? Parang di ko siya napansin sa lineup. Hindi naglaro si Dom. Oo. Pero tayo naman ay pang 26 with 29.8%. You know what? From first window hanggang Si games. ngayong World Cup. Sige, damay mo na rin. Pati dalawang SEA Games. Hindi, yung medyo exceptional yung itong huli eh. Yung isa na lang, yan ang pinakamalalang sakit natin ng Gilas Pilipinas. I don't know if it's because of lack of shooters or hindi nila wina-work yung shooting nila or the scheme na parang saka na mag 3-point shooting na dapat puro 2 points. Wala tayo sa kanto. In which, tignan mo yung score, reflective yan. The 79.6 points per game na ini-score natin, it is indicative of the scheme na niraran natin. True. Again, sabi ko nga, wala tayo sa kanto. Sa kanto kasi, alam mo naman yun, yung mga piso-pisong tire, di ba? Oo. And I think lahat ng tao alam to. 3 is better than 2. 3 greater than 2. It doesn't take calculus to know that. Marunong naman tayo siguro mag-math, di ba? Yes, grade 1 pa lang tinuturo na yan. Totoo. I don't know, bakit hindi nila inaano yan? Bakit hindi nila binibigyan ang pansin yan? Kasi kung titingnan mo yung picture sa kanto kasi, anong napapansin mong ng street ball? Naka-zone defense na nga. Sa kanto. Oo. Sumusona na nga, may 3 na nga nakasalubong sa'yo. For the sake na may crossover highlight ka, ipipilit mo pang itira sa loob. Hindi yan sa mga panalay. Oo. Hindi yan sa mga panalay. Para na may pang TikTok ka na tsaka highlight. yung tawag dito, outlet passes. Hindi maganda yon. It's a good way to score quickly. Tsaka isa pa kasi talaga. Pag ganong may libre, pag may ganong opportunity for fast break, you take the points. Tama lang yun. Oo. Pero yung isasabi ko, nasa big stage tayo, wala tayo sa kalye. Kapag half court set, bigyan mo ng mag-set ka ng play na ang outcome is 3-point shot. Ganon yun eh. Ganon yun. It's either you create an easy 2, like layup or dunk, or you create threes. Ganon ang modern offense. Pati free throw natin medyo masama din talaga. We have 72.6% sa free throws. Ang nanguna, may pinakamaraming free throw percentage ay Ivory Coast with 86.7. Partida, most of them sanay na sa free throw ng Araneta, ha? Yeah, oo. Siyempre, malagi ginaganap ang PBA. Oo. Even sa Philippine Arena, karamihan doon, sanay na sa ring ng Araneta. Pero kung gaano kasama yung laro natin, gano'n naman ka ganda yung pinakita ng mga players natin individually. So, sino ba ma-flex natin dito? Pinakamaraming points, Jordan Clarkson with 26. Expected sa kanya lahat ng design plays eh.
Pangalawa siya sa pinakamarami. Oo. Ang pinakamaraming points per game ay si Luka Doncic. Expected. It's him. 27. It's him. Ito ka mo. Back-to-back 4 times. First team All-NBA. Oh, di ba? Not surprised. Ito ka mo. Sa rebounds naman si AJ Edu. Pang ilan? Pampito siya with 8.6 rebounds per game. AJ Edu is him. Pinakamarami ay si Eddie Tavares ng Cape Verde with 12.4 rebounds per game. But ang Cape Verde ay isa rin to sa mga debutants. Okay. Okay. Si Clarkson din ang may pinakamaraming assist for Gilas Pilipinas with 5.2, but he's 22nd overall. Ang may pinakamarami ay si Carlick Jones ng South Sudan with 10.4. Yan ba yung binubotatan nila rin sa bando nun? Speaking of, mamaya pag-usapan natin yan. Binubuli nila Kai Soto. Ito naman si Dwight Ramos, may pinakamaraming steals for Gilas, tied at 12th place with 1.6 steals per game. Nagtabla sa first place si na Ehab Amin ng Egypt at si Tremont Waters ng Puerto Rico with 2.6. Okay. Bata Miyar. Parang nakalabang ko na sa 2K to dati. Parang nakalabang ko na sa my career to dati. And then sa blocks, ito nga, dito tayo, Let's talk about this. Bagong ito na yung bagong panggulat sa Let's talk about this. Bagong gugulat sa mundo. Renz Abando. I mean, this man is crazy. 1.2 blocks per game. Mind you, pause. Mind you, as a 6'2" guard. You get me? He did that as a 6'2" wing player. Very undersized si Yes. Renz Abando. Pero yung ganong klaseng kahalimaw na bumutata, nakikita na natin yan, UST pa lang. Yes. From Espanya to Intramuros hanggang Korea. He does that. He's a bad man. Diba? Actually, mas nagbama na nga yung laro niya ngayon sa Korea. Yes. Diba? Mature. Ang ginaganda ka naman kay Renz Abando yung sa stint niya sa Korea, alam mo ba? Ang mga Asian players kasi limited lang daw yung minutes niya. Pero siya, parang sinusulit na niya yung limited minutes niya. Kaya ayun tuloy, tabo-tabong puntos yung yung inaano niya. Ganun naman talaga. Ganun lang mentality doon. You make the most of what you have, of what you're given to. Kung ano yung binibigay sa'yo, you make the most out of it. Although may katabla siya sa 17th place, but guess what? 1.2 blocks per game. As a 6'2", etong malupit doon, 1.2 blocks alone is impressive, but doing it as a 6'2" undersized wing player is crazier. Sino bang mga binaon niya sa pansitan? Ayan, si Carlick Jones. Carlick Jones, NBA player. Even si Lee Kyer. Kyle Anderson. Binaon niya sa pansitan. Nabaon niya sa pansitan. Di ba? And Huled. And then, sa block, si Wenyan Gabriel ng South Sudan with 2.6. Alam ko na sa Lakers siya eh. And then, efficiency per game, Jordan Clarkson ulit at 17th place siya eh. Pero siya yung nanguna for Gilas Pilipinas with 19.2 efficiency per game. Si SGA, si Shai Gilgeous Alexander ng Canada with 30.4 efficiency per game. Not surprised. He's a first team All-NBA. Pero eto, katulad ng mga naging graduan nga natin tong kartata ng Gilas Pilipinas ngayong World Cup. Bagaman tayong host. Pero, kung gagawa ka ng report card. Ano ba to? Performance or sa hosting? Performance. Performance. Anong grade ang ibibigay mo? Honest grade, D-. D-. I mean, they're close to getting an F if they had they not won against China. Kung sakaling Yeah. They're close to getting an F and it's disappointing. Well, kung ganyan din lang naman yung nangyari, yung kagaya ng sinabi mo, kung natalo tayo sa China, baka hindi lang yata below 75 yung ibigay ko. Feeling grade, pulang-pula. Oo, di ba? Namimintig na pula. Mas pula pa sa foam ng mic ko. Oo.
Pero sige, dahil nanalo tayo sa China, siguro, pwede na siguro ang 78. Medyo mataas pa rin yun. Okay na rin yun. Okay na yun. Diba? At least parang sinulit na lang yung last game eh. Kumbaga, laruin na lang nila yung best nila, sabi sa kanila ni Coach weirdly, Chot. Bakit dun lang nila nilabas? Kahit naman, parang sabihin natin na parang sa mga horror stories, isang misteryo. Isang hiwaga. Oo. Kulang na lang, ipatawag natin si Kaluwag. Diba? Anong kapabalaghan ang meron sa hindi magandang kartada ng Gilas Pilipinas? What are they up to? Diba? Ngayon naman ang pinaghahanda nila ngayon is Asian Games. With the new coach, new management. Oo, nag-resign nga pala si Coach Chot after their game against China. I mean, we don't celebrate that a person lost his job, but I think it's gonna be better for the team kasi they need a reset. Sa totoo lang, kailangan nila ng reset. I mean, the players are fine, okay sila, but it's from a coaching perspective talaga, kailangan nila ng reset. Yeah. And I think Coach Tim can provide that yung sisimulan niya yung reset na yun. Oh, lalo't ang una nilang laro ay sa September 26. Alam ko una nilang makakalaban ay Bahrain. Ang mga kabracket ng Gilas Pilipinas sa Asian Games is Bahrain, Jordan, and Thailand. Jordan with Rondae Hollis, with Lefty Kobe. Rondae Hollis Jefferson. Ang daming na-amaze sa laro ni Bahrain with Wayne Chisholm. Dating import ng sa... And then Thailand, as expected, meron yan si Tyler Lamb, si Tra Holder, si Freddie Lish, yan, and then the locals. Yun nga, oo. I think Moses Morgan will also join. Pero nga, sa Jordan, with Rondae, that would be mas gusto ko rin na kasama sa lineup ng Jordan si Dart Tucker. Makakasama ba? Sana nga. Hopefully. Sana nga. That would be a better game. Parang gusto ko yung niya eh. Gusto ko yun niya, parang hindi ko makitaan ng yabang. Nakakala ng sixth window. Although tayo sa kanila, sa Jordan, pero niya, gusto ko yung swag niya. Oo. Diba? Parang hindi ko mahanapan ng yabang. Walang yabang. Clean good old swag lang talaga. Pero yun nga. Okay. So, yun ang naging kartada ng Gilas Pilipinas sa katatapos lang na 2023 FIBA Basketball World Cup. Ngayon mapag-usapan natin the entire tournament. Ito, pag-usapan natin yung mga laro bago yung hosting natin. Oo. We expect France. Definitely. We expect also the defending champions. Spain. We also expect Serbia. But pero naka-medal sila ha? Oo. And we also expect USA. Pabalikan ko yung USA. We expect USA to reclaim the gold. Kasi truth be told, maganda yung lineup nila. But there's one team na hindi natin inaasahan na ito pala manggano. Ito pala ang mananalo. Ayan ba yung literal na ginulat yung mundo? Alam ko, hindi naman to iba to sa beauty pageant, di ba? Yeah. Iba naman to sa beauty pageant. Pero ito yung team na parang hindi mo inaasahan na makakatungtong ng semis and makakatungtong pa ng finals. Undefeated daw? Oo. At magcha-champion pa. So, congrats sa Germany. Ang Germany, by the way, ay pang-11 sa FIBA rankings sa men's. Deutschland. Oo. So, ano yun? In-historic ko yun eh. Glückwunsch. Which means? Glückwunsch. Congratulations. Yeah. Correct me Deutschland. Correct me if I'm wrong kung tama yung Glückwunsch. Yun yata yung nun. Pinatunayan nila yung first line ng national anthem nila dati na Deutschland über alles. Meaning? Germany above all. Di ba? Ayun. Alam mo, naalala ko lang tuloy, nasa MOA ako nung Friday nung pauwi na ako nun. Paglabas ko ng mall, sarado na eh.
Oo. Marami ako, may mga nakasalubong ako doon mga German and binati ko sila. Ano Binati ko yan, sila. yung nanalo sila sa USA nun? Oo, yung nanalo sila sa USA nun sa semis. Tawag dito, meron sa likuran ko, kasunod ko yung yung parang sumusunod sa akin na yung pamilya sila eh. Tatay, nanay, anak. Mga anak. Oh. Tapos nilingon-lingon ko sila nung una eh. Tapos doon ko na nung huling lingon ko, doon ko na sila binati. Hey, congrats for the win! Yeah, thank you! Sabi ng mga sabi ng pamilyang German. Yan. Tapos isang beses, nakasalubong naman ako habang bumibili ako ng hotdog. Magjowa. Parehong German. Oh. Di habang antay ko na nisukli, hawak ko yung hawak ko yung binili kong hotdog. Yung Frankfurter. Ay, hindi naman. Pero, sige, bakit nga naman hindi sa susunod? Tapos yung pagkakuha ko ng sukli, biglang tinas ko sa kanila yung binili kong hotdog. Sabi ko na, for the win! Tapos tuwa din yung magjowang German. Doon sa game din na yun? Oo, doon din yun. Tapos, binati ko rin sila, congrats for the win. Yeah, thank you. Tapos, yung lalaki doon, nakapag-fist bump pa sa akin. Ayun. Then, sabi sa akin ng lalaki, na manonood daw sila nun sa nung finals match which is against Serbia. Syempre, nag-usap kami in English ganun. Yeah, we will come here on Sunday. We will watch on Sunday for the finals game. Yeah, at mukhang hindi naman sila disappointed. And sabi ko rin sa nila, well, good luck in the finals. Hope you get the title, ganyan. So, nakakatuwa lang din. Nakakatuwa lang na may mga binabati ka na ibang lahi, di ba? Welcome rin naman sila dito sa Pilipinas di ba? So, Germany, sino bang bumubuo ng mga players dyan? Deutschland. So, ito ay binubuo ni na Isaac Bonga, si Maudo Lo, si Niels Giffey, Johannes Voigtman, Franz Wagner, Daniel Weiss, Mo Wagner, ang MVP ng tournament si Dennis Schroeder, si Justus Hollatz, si Johannes Tiemann, si Andreas Obst, at si David Kramer. Ang kanilang head coach ay si Gordon Herbert. Enzo, matanong ko lang. Si Gordon Ramsay. Iba yun. Enzo, matanong ko lang. Among all teams, ano ang naging bentahe ng Germany to claim this title? Chemistry. Yun ang isip ko lang upo ko. Ayan. Well, bakit top tier ang European basketball in general Kasi most of them kasi are playing in the EuroLeague together at patatagal na silang naglalaro together. So meaning, alam na nila, baka nga susunod, alam na nila, amoy nila Alam na nila sinong tinutulungan ng laway pag natutulog ano pa? Sobrang ganun ka tight-knit yung chemistry nila. Kaya madali na lang mag-install ng plays na tipong motion lang si ball handler ng sa ganitong position. Alam na nilang ganito sila bawa, yung typical na horns play, baka gano'n. Alam mo yung sobrang tight-knit na sila na na ang hirap na nilang pag-iwahiwalayan, gano'n. So parang may chemistry na. Oh, kasi malalim na yung chemistry, parang isa na yung utak nila. Kasi may iba kasi na may iba doon naglaro na nung previous Olympics Oo. Sa Tokyo. Oo. 'Di ba? Nakita na natin maglaro yung iba dito Kaya kilala na nila yung isa't isa. And, diba? And siguro inspired din si Dennis Schroeder siguro. Bakit naman? Bakit kaya? Of all na nangyari sa kanya sa career niya sa NBA after turning down yung $84 million offer ng LA Lakers noong 2021. Totoo yan. Tinurn down niya yun for some reason. Parang nagbebet siya sa sarili niya. And he lost, unfortunately. I think siya, kaya ganun ka berserk yung niya, performance niya. And siguro it adds na may NBA talent, legit NBA talent like the Wagner brothers. Orlando Magic. Oo, si Moritz and si Franz Wagner. Franz Wagner is a pretty good starting nila yun. Daniel Weiss, so. The rest ba naglalaro yan sa either sa EuroLeague or sa local league nila, sa domestic league nila sa Germany. Oo. Ako si Isaac Bonga, dating NBA player din yan parang narinig ko yung pangalan niya doon Sa Washington Wizards, I guess. Yata.
Tapos parang may isang player doon, si Maudo Lo, ang sabi raw ay mahusay raw na ball handler. Ano ba siya? Point guard ba laro niya? Parang gwardiya nga yung dating niya. So parang na-imagine ko sa kanya si Kiefer. Parang beer version ni Keith. Parang German version, parang German Kiefer Raven. Oo. 'Di ba? 'Yun. Basta overall, maganda yung chemistry, sabi mo nga. Sabi na doon din daw sa laki. Kung kaya't nung kontra USA, maalala ko lang, nag-small ball daw si Coach Steve Kerr. Like he always does. Oo. Kaya, tingnan mo hindi niya sinabak sina Walker Kessler na 7-footer at saka si Brandon Ingram. 6'9", 6'10", can play 3 and 4 na. Ayun. Diba? Yun yung alam mo yung, yan naman, yun siguro isang disappointing din doon yung USA kasi they have the talent. Mga all-star to, mga future, Anthony Edwards sa future superstar, that's all I can say. But how Coach Steve Kerr schemed them, ay medyo nagiging obsolete na yung small ball game niya. Maybe kasi yun ang nakasanayan niya sa Golden State. Pero wala naman siya kasing Steph Curry, Klay Thompson, and Andrew Wiggins and Draymond Green type of players. Kasi sino ba mabubo dyan? Nandiyan si Jalen Bronson. Si Anthony Edwards, nabanggit mo nga. Tyrese Haliburton. Him. Si Mikal Bridges. And it's him. It's him. Si Austin. Austin, you're him. He is. Si Austin Reeves. Then, Tapos, maganda rin yung maganda rin yung naging laban ng Germany at Serbia. Talagang sagutan talaga di ba? But in the end, syempre, nakalayo na ng Gabarya. Actually, ang largest lead yata ng Germany ay 12. Gabarya pa rin yun. So, pero nakakahabol din ng yung Serbia, pero bandang dulo, medyo nakalayo na ng konti yung Germany. Parang nakakagulat kasi when we talk about European basketball, we always talk about Spain and France. France. Speaking of France, doon ako nang hinayang sa France Huwag kang manghinayang sa kanila. Wag. Gusto ko kasi yung team na yun, sa totoo lang. Nanghinayang lang ako kasi first 2 games talo sila. Lalo't yung una kontra Canada, talo sila. Tambak pa. It's either France is that weak that time or Canada is just that good. The bronze medalist Canada, I should say. Hindi ko alam kung nandun ba si Wembanyama sa lineup ng France. No, he did not play. Pero si Gobert nandun. Yes. And most si of Gobert, the blame... Hindi ko lang alam. Si Gobert, si Fournier. Ako nandun si Tilikina. Parang Tilikina. You know what? Most of the blame sa ganong struggles and sa early exit ng France is placed kay Rudy Gobert. And may merit doon somehow kasi as big and as good as Rudy Gobert, i-score ka lang 8 points, 8 rebounds per game? Seriously? Isa pa, Spain. I think the absence of Ricky Rubio, contributed. Nandun pa ba yung Hernan Gomez brothers? Sina Juancho and si Willie? Oo, I guess. Kasi parang di ko nakakilala yung lineup ngayon ng Spain Yung mga kilala natin, syempre nandyan si Rubio, yung Gasol. Yun yung naabutan natin. Sina ba? Si Ibaka. Serge Ibaka, Serge Ibaka. Si Mirotic. Nikola Mirotic. Meron pa Sina Sergio Yul. Rudy Fernandez. Hindi si Daboy Hindi si Daboy, hindi action star. Sergio Rodriguez. Jose Calderon. Yun yung iniisip ko. The best free throw shooter. Yan. Diba, in NBA history, pinaka-efficient. Totoo yun. It's a fact. Sayang din ang Spain kasi nalaglag din sila sa second round Canada rin ang nakatalo. It's a testament to how good Canada is that tournament. Ang Canada, yung lineup nila, tabo-tabo ng mga yan. Mind you, Maple NBA sila. Tabo-tabo ng mga NBA players yun. Isipin mo, nandyan si SGA, nandyan si Nickeil Alexander Walker. Dillon Brooks. By the way, Nickeil Alexander Walker and SGA ay magpinsan. Share ko lang, trivia lang. Dillon Brooks, kamuhian mo na siya sa NBA pero sa national team sa Canada.
alam mo yung parang siyang nasa parang evil Jimmy Butler yung niya, arc niya netong sa Sabi niya kasi 'di ba? Flex niya, I'm the best perimeter defender in this tournament, in the NBA and in the world. And guess what? Siya nga ang ginawa rin na parang defensive player ng tournament. Yeah, defensive player of the year. O 'di ba? Sabi ko nga, kamuhian mo na siya sa NBA, pero pagdating sa international, sigurado malaki ang lahat ng galit niya, I guess, lahat ng galit niya binuhos niya ng bronze medal game. Kumbaga, ituring mo siyang parang si Megamind. Oo. It's either anti-hero or true villain talaga si villain si Dillon Brooks. Ayun. Si Sino pa ba? Batman. RJ Barrett. RJ Barrett. He played pretty well din naman. Ando ba si Andrew Wiggins? Andrew Wiggins. Wala ata si Andrew Wiggins yun eh. Mind you, walang NBA champion Jamal Murray yan Ay, isa pa. Diba? Pero ang ganda ng line. Parang nagagandaan rin ako sa lineup ng Canada. Sino coach nila nun? Hindi ko alam sino yung coach nila doon eh. Yun. USA, isa yan. Nakakapanginayang din yan. Kasi littered sila ng talent. Sa totoo lang. But, scheming din. And actually I think understated na problem din sa USA basketball yung World Cup. Kasi superstars are avoiding it. Yeah. What's the point of playing? Ito, POV nila. What's the point of playing dyan sa World Cup? Yun yung problem ng Team USA na... Kumbaga, they always mind about Olympics. Ang utak nila, yan, Olympics, oo. Ay, hindi ko naman alam bakit. Kumbaga, ganito yan eh. Prestigyoso rin ng Olympics. Pero mind you, ang World Cup, prestigyoso din yan. Sa katunayan, maraming na-enshrine sa Naismith Basketball Hall of Fame dahil sa World Cup. Sabihin ko sa iyo, ang kinaibahan lang sa World Cup, mas mabigat ang competition kasi 32 kayong maglalaban-laban. Hindi katulad sa Olympics, 12 lang kayong maglalaban-laban. I think the last time na nanalo ng anything sa World Cup ang USA is may literal na future Hall of Famers ka sa team. Balik din ang huling title ng World Cup. Oo, 3 future Hall of Famers yung nasa team. Sino ba nando doon? Sina Splash Brothers plus Kyrie. Ano ba si Steph? Oo. Stephen Clay. Number 4 si Steph, number 5 si Klay Thompson, number 10 si Kyrie Irving. Si KD ba nandun? Wala si KD nun. Si Dre. Draymond Green. Wala ata, no? Wala ata siya nun. Anthony Davis, alam ko nandun. Anthony Davis, ayan, 4 na favorite ko to, Derrick Rose, alam ko nandun din siya eh. Derrick Rose? Alam ko nandun si Derrick Rose. O baka sa Olympics yun? Ay, oo. Si Derrick Rose. Sipin mo, 2 top 75 players, kahit yung isa hindi ko naman alam kung deserve niya ba talaga yun. Ayun. Pero 2 top 75 players that time. Kumbaga, anyari. Maybe kasi, their struggles are worse than Gilas eh. Ito lang, understated part to. Na yung selection process ng Team USA dati kasi yan eh. You can just come in sa Vegas, punta ka, magta-try out tayo dito. Ngayon kasi talagang ini-invite na. And ito nga, dito sila na-come under scrutiny. Like, bakit hindi nyo ini-invite si Trae Young? Well, the theory kasi, ito medyo mapapahaba tayo dito. Pero, no, I'll try to summarize. Oo. Ang conspiracy raw kasi is that yung program head ng USA Basketball, si Grant Hill, a part owner of the Atlanta Hawks, minority owner of the Atlanta Hawks where Trae Young plays, secretly hates Trae Young. Dahil? Maybe he thinks Trae Young is overrated. And an anonymous NBA poll asked who is the most overrated player among NBA players to They were asked, sino yung pinaka-overrated na player? Who got the most votes? Trae Young. Ang weird. For me, sabihin ko sa'yo, medyo diretsan tayo. For me, ang overrated player para sa akin, si Ja Morant. Seryoso yun. Si Ja Morant. Oo. Trae Young. Bakit? Partida siya, primary offense siya ng Atlanta Hawks.
playmaking point guard. Gatasan Best passing point guard. Gatasan ng puntos yan sa Atlanta Hawks eh. I just don't know why the hate kay Trae Young. Maybe because he looks like a baby dun sa diaper ad. Or basta unjustified yan. And ngayon, dun nag-boil down yung problems ng Team USA. Yung sa selection ng players. Kaya mula nung nag-take over si Grant Hill nung basta before 2019 World Cup, kaya kung sino-sino lang yung literal nilaro doon. Puro parang mga pang all-star. Di pa nga pang all-star yung iba eh. Starter players, pero not necessarily all-star calibers. Ito nga nakakatawa nga nun. You chose Derek White over Trae Young. Ayun lang. Si Derek White nung 2019. Spurs pa siya nun. Oh. Donovan Mitchell ka pa nun. Donovan Mitchell is actually good. Jason Tatum. Oo. Saka si Jaylen Brown. Jaylen Brown, most overrated duo in the NBA. But yun yung ano doon. Kaya yung struggles ng Team USA, I guess, ay worse sa struggles ng Gilas. Although hindi reflective sa ano. Kasi talent alone can make them win eh. Alam mo, ako ina-expect ko rin. Gusto ko rin sana maglaban sa finals ang USA at Canada. Naglaban naman sila pero sa bronze medal. Okay. Diba? Maganda yung laban na yun. Actually, maganda yung laban na yun. But it ended up Canada get the bronze. Canada. Yeah. Maple guys. Oh. Then Germany, Serbia, magandang laban to, dikdikan, pero in the end, it's Germany deserves. Ano finals ko nga nun? Ha? Finals ko ng finals? 83-77. Pero yun. Maganda yung maganda na yung naging, at pasok din sila sa Olympics. Hopefully so. Diba? Ang mga nag-qualify sa Olympics, mabanggit ko lang din kasi qualification din to for Olympics eh. Saan tayo qualified? OQT. Pinahirapan lang. We never had the best of luck sa OQT. From Oceania, pasok ang Australia. Oo. From Asia, dito ako mas nagulat. Japan. Japan, for me, I will say that they are now the powerhouse in Asian Pure basketball. Asians ha? Outside yung mga Australians. Oo. Japan are now the new powerhouse in Asian basketball. Testament lang yun sa kung gaano kasolid yung nung sa Japan. Sipin mo, naungusan nila ang China, naungusan din nila ang Iran, itong dalawa yung top dogs ito. Ito, sayang to, sumali. South Korea. Oo. Ito yung may inaasahan natin other than Gilas eh. Kasi ang Japan kasi, sobrang nila sa ganyan eh. Saka makabayan din yung mga yan. Oh. Tsaka ito dati parang pag Japan ng kalaban, parang kinakawawa lang natin, tinatambakan lang natin yan eh. Yes, totoo yun. Pero ngayon look at them. Very competitive. Very competitive ng mga Hapon. So, sipin mo, meron kang scorer na 5'6" na Yuki Togashi. Mm-hmm. At shooter na Makoto Hijima. And yung NBA players, don't forget. Rui wala pala si Rui. No Rui. Si Yuta Watanabe lang. Si Yuta Watanabe lang. Marksman ng Nets. And yung bago nilang naturalized player, si Joshua Hawkinson. Yan. Yun ang mga Pero overall, napakaganda. Ang ganda talaga ngayon ng basketball program ng Japan eh. It reflects sa basketball scene nila. Hindi lang sa basketball scene nila. Makikita mo yan kapag nanonood ka ng B-League. Hindi lang sa basketball scene nila nagre-reflect yun. Mm-mm. It's a reflection din sa kung gaano yung quality sa Japan. Kasi Japanese are about quality. Hindi lang yan sa sports. Hindi lang yan sa sports. Even sa mga manufacturing nila. Kasi kung sa sports naman, tingnan nyo to. Yung football nila. Yung men's. Yan, so, naputol na naman po ulit tayo. Magbabawasan po talaga ako ng laman. So, mabalik tayo. So, pinag-uusapan natin yung Japan sports, yung Japanese sports. Yung isipin mo, yung football nila, men's, sa World Cup. Diba? 2 World Cup, men's and women's. Nag-qualify ng round of 16.
Actually, pares. Ay, hindi. Yung women sila nakabot pa ng QF yata. O QF, tama. Hanggang QF ang narating ng Japan sa Women's World Cup. Tapos, yung baseball nila, Bro, Shohei Ohtani is him. Shohei Ohtani. Tapos, iba pa, di ba? Mga naglalaro sa MLB. And ngayon, sa basketball. Pati women's basketball nila, malakas din. So, Ichiro Suzuki. ayun. Ba? Ganun na, tumataas na ngayon ang antas ng sports sa Japan. Diba? Okay, pating men's basketball nila ay pinapayabong na rin. Yes. Nila. Okay? So yun nga. From Oceania, Australia, pasok sa Olympics. From Asia, Japan. From Africa, South Sudan. And then from Europe, Germany at Serbia. And then from Americas ay USA and Canada. And maghanap pa ng, ilan na ba sila? Host pa pala, France, sa 2024 Olympics. Host nation, France. So, 4 pa yata hanapin nila no? O tama, 4. 4, oo. 4 pang hanapin nila. So, yun. So, papunta naman tayo sa natin. Sa pag-host natin. Okay? Kasi, ibang kaso naman sa Japan tsaka sa Indonesia, malamang ginandaan rin nila ng gusto. Lalo sa Indonesia, partida, hindi sila kasali. Oo. Diba? Pag-usapan natin, yung pag-host natin. Isipin mo, ngayon lang ulit tayo nag-host after 45 years. The last time na nag-host tayo, 1978. Oo. Diba? Nag-host tayo matandang Marcos pa. Nag-host ulit tayo batang Marcos. Kaya nga. Okay. So, kumusta? Sa tingin mo, kumusta ang hosting natin? Nung game 1 siguro against Dominican Republic, obviously may hinahabol tayong goal doon, yung sa attendance. Oo. Which is, nakuha naman. Ano yata yun? 38,115. Diba? Nabit na natin yung sa Toronto noong 1994. Yung World Cup noon. Oo. At isa pa, sa sobrang talagang pinaghanda natin yung pag-host ng World Cup to the point na yung day 1 ng World Cup ay pinasuspinde pa ni President BBM. Diba? Pinasuspinde niya yung pasok sa klase tsaka sa trabaho sa Metro Manila at saka sa Bulacan. Diba? And ano pa ba? Pero may ilan din yung overall very accommodating naman Maganda naman yung naging patakbo natin diyan Ang isa sa mga naging siguro minor issue lang to is yung sa ticket. Oo nga. Sobrang mahal nga raw. Yung sa ticket kasi, sobrang mahal talaga. Parang kala mo NBA game yung presyo diba? Oo. Parang kala mo yung ganong kamahal na ticket, parang yung sa concert na ni Taylor Swift. Oo. Di ba? Tsaka ang maganda kasi doon, sa FIBA naman, kaya concerned din sila doon sa ticket prices nga. Sa kasi maybe they want the fans din naman to watch. Kaya lang ang problema rin kasi, parang napansin kasi ng isang opisyal ng FIBA na parang ang konti ng attendance lalo na sa may bandang lower box. Yung pala, yung mga Pinoy fans kasi, ang pinakinabangan lang talaga nila yung laro lang ng Gilas. Di man lang nila pinanood din yung Team USA. I mean, let's admit it, may iba doon NBA fans naman. Naman. Kahit man lang yung laro ng favorite nilang NBA fans kung fan ka ni Luka Doncic, sana man lang pinanood mo yung laro ng Slovenia, di ba? To the point na namigay ng sapatos si Luka. I think ito yung nangyari doon. Sobrang invested panoorin / ibu na rin ng mga fans ang Gilas nun. Kaya talagang yun lang yung inabangan nila. Oo. I mean, normal di pa panoorin nila yung let's say sa USA man lang kasi NBA players yun. Marami kayong mapapanood dun. Lalo yung sa Canada. Oo. Slovenia, Canada, USA. Sino pa bang may mga may NBA players na team? Sino pa ba? Hindi ko alam
Iba kasi Nangihinayang ako. iba kasi sa Japan tsaka sa Indonesia naglaro. Oo, nangihinayang ako sa Greece kasi hindi nakapaglaro si Giannis Antetokounmpo. Si Giannis, di ba? Doon ako nangihinayang sa totoo lang. O kahit pa lang Team USA man lang. Oo, siguro ganun yung naging mindset na parang they're just after na i-bash na yung Ibu, yung... Pero ang pinaka-factor talaga dito, mahal talaga ang ticket. And na taon pang malakas yung ulan nung panahon na yan. O may bagyo ba nun? O parang habagat lang yata yun di ba? Literal na raining in Manila nung time na yun. Raining in Manila. Lola Amor. Ay, fairness, ang ganda ng Maganda yung kanta na yun. Hindi lang yun, yung parody ni Bitoy. Yeah, you gotta watch it. Waiting here sa pila. Waiting here sa pila. Oo. Pero alam mo, this is once in a lifetime na nakapag-host tayo ng World Cup. Overall, naging maganda naman yung Yes. naging maganda naman yung pag-host natin eh. Anto ka na ba? Hindi pa na, ma'am. I just need coffee. After this, I just need coffee lang. Ayun. Dami natin kasing errors eh. But sabi ko nga, overall, maganda naman yung pag-host natin. Talagang binuhusan natin ng effort. Ewan ko lang yung coaching. Binuhusan ba ng effort? Come on. After 45 years, ngayon lang ulit tayo nakapag-host ulit. Kailan ang susunod? 45 years ulit? Pwede, puti na buhok ko nun? Ikaw, wala ka ng buhok nun? Malamang, inuuban na tayo lahat nun. At saka nirarayuman na. Saka may mga inaano-ano na. Pinapump na. May mga, di lang yun. May mga maintenance na tayo. Dumente na. Come on, 45 years. Ako, 28. Boy, 73. 73 na ako na. 65 ako nun. If ever, 65 ako nun. Senior na. Meron na tayo, dual citizen na. The 20% na. Pero hindi namin parang ang punto lang namin na parang talagang ginanda natin ito kasi kailan kaya ulit tayo susunod na makakapag-host ng World Cup? Oo, matagal na pa nun for sure. Oo, maghintay na naman ulit pa tayo na 45 years. Nag-effort sila mag-host. Ewan ko yung coaching kung nag-effort Huwag na natin pag-usapan yung coaching. Ang pag-usapan nabaon na natin sila masyado sa lupa. Oo. Ang pag-usapan na lang natin dito is yung pag-host natin. Pero nag-effort in fairness. Oo. Talagang ang pinaka-purpose talaga natin dito is ma-showcase natin sa buong mundo kung gaano nga ba natin kamahal ang larong basketball. Yes, totoo yan. Diba? So that's why, yung from the logo itself pa nga lang, diba, ang pang design is puso. Puso na parang letter B? Patagilid na puso, parang 90 degrees. Tapos yung kulay puti doon, may parang number 23. May logo pa tayo dyan. Ayan. Ito, yung si Jeep. Yan si Jeep. By the way, kaya Jeep yung pangalan sa kanya. Jeep kasi yung tatlong letters nun is yung first letters ng mga bansang host. Japan, Indonesia. Brilliant. Whoever thought about that needs a pay raise. Oo. Ayan. Tingnan natin yung na yan. Malapit mo sa camera. Ako na maglalapit. Ayan. Lapit mo sa camera. Ayan. Nakita niyo yan mga podcast. Yung sa white region, parang may number 23. Yan. And ang motto nila ay Win for all. Win for all. Yes. Overall, job well done. Oo, job well done talaga. And hope na may kukwento tayo sa hinaharap, lalo na sa mga future basketball fans. Na minsan ay nakapag-host tayo, not once but twice. 1978 and 2023. Kahit parehas hindi maganda yung kinalabasan, pero nakatatakta sa kasaysayan ng Pilipinas na nag-host tayo. At may kukwento natin yan sa future generation. Okay. So ngayon, ang pag-aandaan naman ng Gilas Pilipinas natin is yung Asian Games. And syempre yung OQT din. Oo. Diba? Siguro they just take the year off na lang muna after ng Asian Games. After ng Asian Games, kumbaga, padaanin na lang muna natin yung Pasko. Yeah. Diba? Oh. And, yun lang naman yung natin. So, overall, naging masayang Lalong-lalo na, ito nga yung fan zone sa... Ayan, anong yung kwento FIBA fan dyan? zone.
Oh, Ayos lang po. sige. Yung sa FIBA Fanzone kasi Ayan. parang kung saan ko nabili ito, parang siyang ang dating niya parang caravan. Parang caravan yung dating niya na Saan mo na maraming yan? booth. Sa concert ground sa Mall of Asia. Okay. Ayun nga. Then, maraming mga booths doon, maraming mga prizes na pinapamigay doon. Nandun yung magsushoot ka ng magsushoot ka ng bola. Parang sa yung parang sa arcade. Nakashoot ka ba? Oh, may target na points doon. 100 maka 100 puntos ka. Ang natanggap ko noon is 3 sticker tattoos. 3 sticker tattoos. Tapos meron doon booth yung sige, pasimpleng promotion. Yung booth doon ng Smart. Oo. Okay? Tapos meron din yung mga meron din parang pang 3x3 court din eh. Tapos may mga pa-games din doon. Syempre, ang nag-host doon is yung mga kaibigan natin sa Shoot First. Sila yan. Si Javi Palanya at si Coach Juanito Gregorio. Yan. So talagang Shoutout sa kanila. talagang blast talaga tong hosting na to ng World Cup. Oo. Tapos isa pa, sabi ko nga mahal lang ticket, di ba? Oo. Pero, meron din doon may pa-viewing din. Nice. May pa-viewing din. Ano nga panood mong game doon? USA versus Germany. Yung Kumusta semis. yung 3-point shot ni Miguel Bridges doon panabla? 3-point shot? 3-point shot yan. Hindi ko maalala kung pasok ba yun o ugal. Pasok yun. Pasok yun, oo. Panabla. Oo. Kaso parang, kinapos din eh. Kinapos dun eh. Kinapos din sa dulo eh. Kasi sadya talagang parang, nag-small ball kasi sabi ko nga, nag-small ball si Coach Steve Kerr. Then, malalaki kasi ang mga German. Sipin mo, meron kang Daniel Tice, meron kang Wagner Brothers. Although hindi ganun kalaki si Daniel Tice, nasa 6'9", 6'9" Si lang siya. Voigtman, nandoon din. Si Bonga. Oo. Yan. Pero overall, naging masaya rin naman yung yung experience natin. Para kahit papaano naman, sa mga Pinoy fans na hindi makapanood ng live sa arena, o at least meron tayo dito. Oo, and may kasama mo pa yung ibang fans. Oo. Ng ibang mga bansa, di ba? So kaya may mga nakasalumuha ako doon, mga Serbians, mga Kano, mga German, sino pa ba? Mga Canadians. Marami, iba-ibang mga lahi yan. Ano, bumabaha rin ba ng beer doon? Parang alam mo, nagbuka ng United Nations. Nagbuka United Nations. Ano bang ganap nun? Para ba siyang tailgate? Paano tailgate? Sa labas ng stadium, alam ba sa NFL, yung may pa-tailgate lagi pre-game. O parang ganun. Kasi Moa Arena yun, di ba? Oo. O dito naman sa concert grounds, may parang din. Oo, parang tailgate niya. Parang ganun yung... Ganda ng concept. Ganda ng concept. And syempre, merch. Hindi Yeah. mawawala yung isa na to. Di ba? Marami pa yan t-shirts, hoodies, notebooks, spayong. Oo. Yan. Marami kang marireceive doon. Parang, it's parang you can say that this is one for the books. Na ang sinasabi nga sa akin, antok na po siya. Kailangan ko lang ng kape. Bangka na pong lolo niyo. Kailangan ko na ng kape. Sasabi nga sa akin na parang 10 years from now, pwede kong patasin yung value nito para maibenta. Pero it's up to me na lang kung may bibenta ko to kasi mahilig ako sa history. Alam nyo yan eh. I bet you'll keep it. Oo. Alam nyo yan. Mahilig ako sa history. Kaya nga, nabuo natin itong podcast ni Mans, di ba? Oo. Di ba? Mahilig tayo sa history. Just love to talk about what happened before. So that's why, andyan si Pami, yung sa SEA Games, tapos yung nung World Cup, si Laib. Yan. Mga mascots niyan nung mga nakarang events. So ito si Jeep. Parang, ang ko dyan is, I'm collecting the piece of history. Piece of history. Lalo na sa sports. Di ba? Yeah. Sa sports. Nagsimula na, doon ako nagsimulang nahilig sa sports. Lalo na, kaya nga nabuo natin tong P2P. Oo. Ayun. So, overall, parang natapos ang 17 araw and we'll surely miss it. Oo. We surely miss it. Parang, kahit hindi naging maganda yung kinalabasan ng gilas natin. Pero, tatatak sa utak natin. What happened? Yung nangyari
yung saya, yung memories na nabuo natin. Partida hindi to SEA Games or Asian Games. Oo. At hindi rin to Olympics. Oo. Pero tatatak to sa isipan natin. It will be memorable. Na minsan ay nag-host tayo ng prestiyosong FIBA World Cup. And syempre, nakita rin natin yung mga ambassadors, si Carmelo Anthony, si Pau Gasol at si Luis Scola. Yung mga kinailibsan natin mga player, si Melo. Diba? At least in the future generation, may mga tayo, may kukwento tayo. Kumbaga, meron tayong photo album. Oo. Meron tayong photo album, tapos ikukwento natin sa kanila. Mula sa magiging anak natin, hanggang sa magiging apo natin. And so on so forth. Yan. May kukwento natin sa kanila. Itong naging karanasan natin ito. Diba? Sa history ng Philippine sports. Okay. So, Enzo, social media? Social media? My bad. Yeah. Social media ko, yun pa rin, Instagram, Threads, at SNR MLMC, and hindi pa rin ako sanay dito until now. Sabi ko na. Hindi pa rin ako sanay. Saan? Sa X? Parang adult. Kaya ngayon ba yung ginagawa nila? X, tos open close parenthesis, formerly Twitter. Yeah. Diba? Parang adult, parang lakas maka-adult up. Kaya nga, parang, sorry YouTube sorry sa mga parang, ang lakas maka-porn site. Ayun nga, parang ang lakas maka-adult up. Diba? May mga bata. May mga bata. Pero, isiyan lang natin. Pero sa X or sa X, dating Twitter, sa Twitter at FNR MLMC, hindi naman ako naka-private on Twitter. Okay. Yun. So, ang susunod nating episode ay magsasagawa naman tayo ng mock draft. By the way, nakalimutan ko itanong, saan pala gaganapin yung next World Cup, FIBA World Cup? Sa Qatar. 2027. 2027. Okay. Yun. So, nagsimula na kasi yung draft combine Combine na, draft. Oo. Ang daming gustong magpa-draft. 2 araw yun. So, as of this recording, meron pa yata bukas. Oh. Diba? Apparently, ang daming gusto magpa-draft. A total of 128. Pero ilan lang doon yung mapapapirma or makakapaglaro. Oo. Diba? Mata-draft. Tingnan na lang natin. Pero magsasagawa kami ni Enzo ng mock draft. Pero 2 parts itong gagawin namin Isa yung pinaka-mock draft and then yung part 2, yung alin doon yung tumugma. Diba? Parang babalikan natin yung mock draft natin. Oo. Pabalikan namin yung mock draft namin, then titingnan namin kung alin doon yung tumama. Baka did it mamaya, age like wine or did it age like milk? it's either nandoon sa mock draft namin pero nasa ibang nasa ibang pick, or the worst, wala. Try natin i-rationalize din bakit ganun yung pinili ng team na yon. Oh, pwede rin naman yan. If kaya. And malapit na rin to magsimula. NCAA Season 99. So, power rankings, gagawin rin namin yan ni Enzo yan ng mga susunod na episodes natin dito sa P2P. Pasensya na kung nagpuputol-putol tayo, aayusin ko yung laman ng aking memory. Sige. More episodes coming your way, so please follow us on our social media accounts, Facebook, Instagram, and follow nyo na rin po kami sa Threads and sa TikTok, Podcast ni Mans, at subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Podcast ni Mans, and don't forget to click the notification bell button. Malapit na tayo mag 250. Let's go. Makaka 1/4 na tayo sa hinihinging requirement ng YouTube. Para? Alam mo na, hindi ko muna sasabihin. Alam mo yan. Para maging relevant lang, yun na lang. Para maging relevant lang. Isipin mo, singit ko lang to yung previous topic natin sa GPS podcast, yung about sa mga naging studio ng legit the Barkads. My goodness, yan pa yung uusapan. Oo. Kasi, ang daming nanonood ng EAT. Itbulaga pa nga lang. TVJ. Even nung OG na Itbulaga. TVJ. Diba? Oo, ang daming nanonood. Like, part ng Filipino life yan. Nung time na yun. Pahagi na ng tanghalian ng Pilipino. Yes. Diba? So, yun. So, mag-subscribe kayo YouTube channel, Podcast ni Mans. Don't forget to click the notification bell button. And syempre, mapapakinggan nyo po ng libre ang P2P Palakasang Pinoy sa
Spotify. So Yes. kasama si Enzo at Si si Jeep. Jeep. Ito po si Mans at ito ang P2P Palakasang Pinoy. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon. Let's go! At inyong nasubaybayan ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan dito sa Palakasang Pinoy. Makinig sa podcast ni Man sa Spotify at sa lahat na nangungunang podcast platforms sa internet. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.